Hello mga ka-blue, andito tayo ngayon at nagbabalik. Natapos ko nang i-edit ang pangalawang kabanata ng Johan. Nung nakaraang kabanata nga ay inalok ni Captain P16 si Johan na makipaglaban ng isang underground fight. At ito nga ang mangyayari sa kabanata 2. Halina't samahan nyo akong panoorin natin ang laban ni Johan sa underground fight. Mukhang masama pa ata ang pakiramdam ni Johan kung kailan na yung laban niya sa underground fight. Sa malayo pa lang ay pansin na ni Johan ang kanyang mga kalaban. Matangkad at malaki ito. Nang nagkaharap nga sila ay sabi nito, mukhang nagkamali ka ng sinalihan, bata. Sabi ni Johan ay, naku po, mukha nga yata. Mukhang hindi rin komportable si Johan na makipaglaban na nakadamit. Biglang natawa ang kalaban niya at sinabi, pinamalas mo pa talaga ang katawan mo, ha? Dudurugin lang kita, bata. Laban na! At nagsimula na silang maglaban. Napansin ni Johan na malaki ito kaya baka mabagal tong kumilos. Mas mabilis siya. Pero nang una siyang masuntok ng kalaban ay naramdaman niya ito. Mabilis din pala ito at malakas. Pero dito ay sinabayan ni Johan ang lakas ng suntok ng kalaban. Sinabayan niya ito ng backflip. At nagulat ang kalaban at sinabi nito, ang galing pala ng reflexes mo, bata. Pero sinabi ng kalaban, hindi na kita papapormahin pa. Pero habang papalapit na ito kay Johan, nakaporma na pala si Johan. Nakaabang na pala si Johan para patamaan ang solar plexus ng kalaban gamit ang headbutt. Dito, naramdaman ng kalaban na hindi rin pala basta si Johan. Dito ay nagpalitan na sila ng suntok, depensa at saka opensa. Habang nagpapalitan sila dito ng mga suntok, ay si Johan naman ang tinamaan ng malakas na suntok sa solar plexus. Dahil sa lakas ng suntok, tumilapon si Johan. Ang pangalan pala ng kalaban ni Johan ay si Ryonji Rohanma, kalahating Pinoy at kalahating Hapon, dating sundalo. Siya ang undefeated sa fighting underground na yan. Pagkatilapon ni Johan ay bigla na naman sumama ang kanyang pakiramdam. Ipinapakita dito na parang may nangyayari sa kanyang DNA, parang may nag-a-activate or nag-i-evolve. Ipinapakita dito na nagtutunugan yung kanyang mga buto. Parang tumitibay ang kanyang mga buto dahil sa pag-i-evolve ng kanyang DNA. Sumugod na nga dito si Ryonji Rohanma. Ito na yung pagkakataon niya para tapusin si Johan. Subalit, nakatayo na si Johan at bigla itong nag-inhale at exhale. Nawala na yung masamang nararamdaman ni Johan at dito mukhang naging kalmado na lang siya at nailagan niya ang suntok ni Ryonji. Pagkatapos umikot ni Johan ng clockwise ay dito nga nagpakawala siya ng chamber kick papunta sa mukha ni Ryonji. Pagkatapos mag-chamber kick ni Johan at pagkalapag ng dulo ng paa nito sa sahig ay diretso na siyang nag-counterclockwise. Pagkatapos mag-counterclockwise ni Johan ay naghanda na ito para makabuelo at makapagbitaw ng isang pinakamalakas na suntok. Habang si Ryonji ay natulala na lang sa mabilis na pangyayari pagkatapos niyang ma-chamber kick ni Johan. At BAM! Dito tinamaan na nga sa panga si Ryonji. At sabi pa nga ni Johan dito, bumagsak ka na.
Binuhos ko na ang buo kong lakas para dito. Bigla na lang tumirik ang mga mata ni Ryonji at bumalagta na lang ito sa sahig at natulala dahil sa pagkatalo niya. At biglang may tumunog na automatic countdown, 30 seconds. Pag natapos ang 30 seconds na hindi pa tumatayo ang kalahok, ibig sabihin talo na ito. Natapos na ang 30 seconds, hindi na tumayo si Ryonji, ibig sabihin panalo na si Johan. Meron akong ipapasilip dito na mga karakter na magiging kalaban ni Johan sa mga susunod na kabanata. Kung meron kayong napansin, paki-comment na lang po. Hanggang sa susunod mga ka-blue.